ngayon po ay usapang pang-edukasyon naman po. Oo. Ang pagpapatuloy ng pagpapagawa po ng Ramon Magsaysay High School ay itutuloy at tatapusin na rin po. Ang naudlot na pangarap para sa mga estudyante po. Oo, kawawa naman yung mga taga Sampaloc. Alam mo, sinimulan natin yan bago tayo umalis. Natapos ang 3 taon, hindi pa rin natapos. This is also in line with our MBN, or what you call minimum basic needs. Katulad ng paulit-ulit ko sinasabi sa mga taga Maynila, ang inyong pamahalang lungsod ay patuloy na mamumuhunan sa MBN. Minimum basic needs. Ano-ano yan? Education, healthcare, housing, and jobs. Diyan po tayo mamumuhunan. Pangalawa, ito ay commitment ko sa mga taga Sampaloc na noong nakaraang halalan ay sinabi ko, ito, pinakikiusap sa akin. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Only to find out nga na wala tayong kapera-pera na dumating. But after a few months of being efficient in our expenditures and to the support of our taxpayers, unti-unti tayo nakakalikom. O kaya si Dr. Gayola ng SDO ay nakasama natin. Sabi ko, ang swerte mo, kararating mo lang, meron na kagad. Tuloy na po ang construction ng Magsaysay High School. Shoutout sa mga batang Magsaysay at batang Sampaloc. Ayan po, manatag po kayo, mga nanay ko, mga tatay ko. Babalik na po kayo sa bahay ninyo, hopefully come 2027, first quarter. Gusto ko sana matapos ng 2026. Dahil yun talagang pangako ko. Kaya lamang hindi ko naman nakalain na yung perang nakalaan dyan, nung yan ay iniwan natin, ay naidala nila somewhere. Mga panahon na yun. But nakagawa naman tayo ng paraan. So, kaya kung bakit matutuloy na yan. So, sa mga batang Magsaysay, steady lang kayo sa Gedli, tuloy-tuloy na yan. Matatapos yan. Guarantee. Kaya next year, tatawagin na natin si Kuya Will. Bigyan ng jacket yan. Oo, kasi magja-jacket na yung mga bata. Malamig na aircon. Air condition. Ayan, mga kababayan. Sa mga taga Sampaloc, please do share this broadcast, lalo na kayo, para ma-update natin yung mga taga Magsaysay, alumni, Magsaysay, mag-aaral ng Magsaysay, teacher ng Magsaysay. And speaking of that, mga teacher, nung Lunes sa Moca, 3,000 humigit kumulang na teacher natin na retiree, na nag-iedad ng 70 years old pataas. Kasi meron tayo isang batas nung araw, bibigay tayo ng pensyon. Ibinibigay yun usually quarterly or every 6 months or bi-yearly. Nakiusap sa atin yung mga retired teachers kung po pwede sana maibigay yung January 2025 kahit malanggan June, sabi ko. Mabuti naman ito si Paul, masinop naman si Treasurer. Binigay na natin ang po. Simula January 2025 hanggang December 31, 2025. Wow. 6 na bulig. Shout out sa mga retired teachers na pak mo pang aba naglatay tayo. Iba sa kanila ando doon sa ating takalera doon sa City Treasurer. I'm happy for you. Shout out sa ating mga guro. I love you. Huwag kayong mag-alala kahit retired na kayo. Sa matter of gratitude of the City of Manila, our students, and I, for one, who is a product of public education system. Ito naman ang aming paglingon sa mga panahon at araw na binigay niyong dedikasyon para kami hulmahin na maging mabuting mag-aaral sa loob ng public education system. So, shout out. Pero kayo, wait. Ito yung kanina.
Yorme ang aming mata. Di rin yun, tagal namin nag-intay niyan. Tsaka dedicated din ako sa trabaho kaya Oh, yeah. Marami sila dyan kanina eh. we are entitled to be included there. Tapos, masaya-masaya kami, lahat po kami nagtawagan. Ito nga ako, sinamahan ako dahil niyo ako Wow. sa tuwa ko. Nagbasto na ako eh. Happy ako para sa inyo. Nagbasto na. Bagamat long overdue yan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa taxpayer. Wow, nagtungkod pa si Oo. Ayan. Sige, antabayanan nyo lang. We will continue to be updated on the past years of obligation or what you call PYO. Unti-unti naman. In fact, next week, may update naman tayo sa mga empleyado ng City Government of Manila. Siguro sa Monday na. Kakatapos lang namin ng meeting ni Paul. Sa Monday, may announcement tayo para sa mga empleyado naman ng City of Manila. Alright, Yorme. More good news po dahil ang ating lungsod ay isa sa mga unang local government unit sa NCR na naaprubahan ng updated 10-year Solid Waste Management Plan or SWMP Yeah. para sa taong 2025 hanggang 2034. Yan, oo. Sa pamumuno ni Director Kenneth Amorao at 10 ng mga kasama natin sa DPS, I attended the briefing a few weeks ago. And I'm happy na meron na po at adopted na ng national government yung ating 10-year garbage plan in line with the national law. Tinanggap na yung ating plano at kinilala. I think we're the first local government unit na na-adapt na yung 10-year plan. So congratulations, Kenneth Amorao at sa lahat ng ating